Magandang Tarlac. Andito tayo ngayon sa Barangay San Vicente, Tarlac City, kung saan ay makakakwentuhan natin itong si Punong Barangay Mark Joseph Otep Turda. Ayan, malalaman natin kung ano ang kalagayan ng Barangay San Vicente sa ilalim ng kanyang pamumuno. Okay, Kap, bumati mo muna tayo. Isang mapagpalang hapon po sa ating mga tagapakinig, tagapanood, at syempre taga-subaybay ng ating mga kaibigan na media, Tribune Media. Maraming salamat po sa pagbisita nyo sa aking barangay. Ayan. Kap, kamusta po ang Barangay San Vicente? Ang Barangay San Vicente ngayon, masasabi ko isang payapang barangay at syempre na may pagkakaisa na mga mamamayan dito sa Barangay San Vicente. Ayan, dahil sa pagkakaisa, ibig sabihin ay maganda ang inyong peace and order. Kumusta po ang peace and order sa ating barangay? Actually, tutok kami sa peace and order dito sa barangay, no? Wherein yung mga committee head ko, at the same time mga zone leaders and VPATs, no? We have a regular session, no? Weekly, no? To check kung ano yung mga challenges at syempre na-address naman natin yun. Pangalawa, we made sure naman, no, sa mga nakaraan challenges dito tulad ng mga pagnanakaw, tulad ng mga yung pananaksak ng isang binatilyo sa estudyante. Lahat yun naman within 4 hours is nare-resolve naman. Mabilis ang aksyon, mabilis ang responde, at syempre nagpapasalamat din ako sa ating mga head, no, ng peace and order, nandiyan ng Chief Tanod, at syempre ang ating kagawad na si Kagawad Roger na sobrang active, no, na sa kanyang paglilingkod dito sa barangay. Ayun. So, kaya pala napakabilis ng inyong responde. Sa loob ng 4 na oras ay kaagad nare-resolba. Yes po. Ayan. So, kumusta po ang drugs dito sa ating barangay? Bawat barangay naman ho, sir, is challenge ang Drugs. no? Pero we make sure naman, no, through the help of our LGU, no, nagkikipag-ugnayan kami sa DILG, sa BADAC, wherein we get the list. We syempre hindi basta-basta naman na porket nasa list yung tao is pusher na rin siya or ano, kinakategorize din namin. At the same time, yung mga hotspot dito sa barangay namin, yung mga chairman namin, we give them red alert, no? Lalo na sa mga paggabi, yung mga taong dumadayo pa sa kanilang lugar, no? Dapat din na-address yung mga yun. At the same time, we have good communication din sa PNP, wherein pag may mga issue ganyan, like raid and all, we are well connected naman. May tuturing ba na yung San Vicente ay may tuturing na malapit-lapit na sa drug-free? I will not, magmula nung nanungkulan ako, I will not say, I will not be hypocrite naman. I'm an honest leader naman eh. Ang drugs dito sa San Vicente is challenging. Kasi first termer ko, umupo ako. This is my first term. Nung umupo ako, sakit na ng lipunan niya. So, may mga action plan kami. We were able to execute it. However, hindi kasi kumbaga ang drugs kasi hindi mo basta-basta naman mariresolve yan. Even the national government may mga challenges pagdating sa drugs. Ganun din sa grassroots ng gobyerno. Actually, ang grassroots kami nga yung talagang tinatamaan na mga ganyan dahil sa amin nagtatago. May mga hotspot din kami at may mga, ang PNP and barangay naman kasi it's a police matter pagdating sa drugs diba? So, ang ginagawa namin, yung peace and order namin, nakatutok sa drugs. At the same time, may mga action plan din kami tulad ng mga to check yung mga foreigner na pumupunta dito, na to check yung credibility nila, kung talagang pumupunta sila dito sa tamang pakay. Minsan kasi may mga dayuhan pa mismo gumagawa ng mga masama dito sa barangay. At yung mga red alert, yung alam na patawag na, Operation Tokhang, we make sure na every block pinapatawag ang mga yun. May regular sila. May regular sila, no? Pinapatawag sila na to check them as well. Siyempre may mga
intel din kami kung talagang nagbago sila na sinasabi nila nagbago. May follow-up, and then hindi mo rin maiwasan na biglang may mangungupahan dito sa barangay dahil hindi naman taga San Vicente, and then they were involved sa ganyan na vice. Sila, We cannot eliminate, but Yes, we po. can minimize. Yeah. Okay. Tama po yun, sir. Oo. Napakaganda ng sinabi nyo. We cannot eliminate, but yet, we can minimize and control. Ayun, so napakaganda nung ano nyo, no? Yung meron kayong regular Opo. na communication between the reported, Yeah, no? po. Yung mga Kasi may... drug dependent Yes, or victims. Opo, may list naman po kasi yung DILG, sir, Oo. na binibigay sa amin. Tapos kung may mga involvement na sa isang lugar, halimbawa na-report na doon nagkakaroon ng bigayan, we made sure sa zone leader namin to prioritize. Tapos naka-red naman ng PNP pag kailangan namin. Mabilis naman ang action nila. Ilan po yung Bantay Bayan Force natin? Ang Bantay Bayan Force namin nakakategorize kasi yan. No? May team leader kami, which is 20. Yun yung mandated ng DILG. Pero ang count ng Bantay Bayan po dito is nasa 90. 90. Yeah. Ilang purok or zone itong One po, but those 90, hindi naman po everyday nag-duty. May Mhm. scheduling sila for the whole month. Parang twice a month lang sila po nag-duty. So rotation? Yes po, rotation. And kailangan din po kasi namin, napakalaki ng barangay. Oo. Ilan yung population natin? Ang last po, no, is ang population ho is nasa 23. 23. Yeah. Yung ating voting population? Nasa 14 po. and 40. counting. Talaga ha. So, Last election po, Tito, no? Sir, ang nag-reflect lang po na boto is 12. Hindi usually lahat na na ma-maximize yung boto. Siyempre, may mga oo, na- meron nasa abroad, Yes. no? May mga nasa trabaho, Yes. may sakit. Yes. So, we understand na hindi mostly kasi pagka election 70 to 80% Yes, po. lang ang nagbo-vote at nagka-cast ng vote. Apo. Anyway, kung ganito kalaki yung inyong sakop, no? Ilan po yung inyong yung pondo na lang ng Boto na lang barangay? ng barangay. Right now po is yung binigay ho sa amin ng CP kasi sila naman ho ang is nasa 26. 26.7 if I'm not mistaken. 26.7. Yes, sir. Okay. So, napansin ko maraming establishment sa atin. Yes, po. Ano? Kasama So, na dun po yung tax. Oo, kaya nakikita ko very prone talaga dito, especially theft, mga Yes po, pero- ng mga petty crimes, Opo. no? Marami. Kasi po so, kung challenging talaga. Opo, kung I believe na it is Tama. very challenging, no, para pamunuan itong Opo. nasa urban, no? Opo. Actually, ano po to, sir, ang barangay namin is considered as first class barangay. Mhm. Dahil sa merkado, nandito lahat ng mga Mhm. nagbinegosyo. Sabi nyo nga, siyempre, pag ang puno ay mabunga, Mhm. sigurado, marami doon talaga mamimitas. No? So, ang ano lang is, ang pinakamaganda gawin na lang namin is prevention. I-train, may mga security, mga advanced, kumbaga, preparation sa mga ganun, like sa mga aksidente, we have our emergency response. Nagbuo po ako ng sarili para hindi na kami tumatawag ng ambulansya. Ilan po yung vehicle nyo for immediate response? For right now, we only have 2 vehicles Mhm. na and then may mga motor din kami na procure. At the same time, yung mga binibigay din ng LGU sa amin. Right now, wala pa. But I hope na ang LGU yung pre-promise nila for this coming year na mabigay ko. Ayun, sana maibigay Oo naman. dahil napakalaki ng inyong mga nasasakupang Yes, mga... pero we will procure in our own CDF naman this year. At least kaya naman siguro. Kaya po, kaya naman. Kahit na pa isa-isa lang, no? Opo, every year, Oo. kahit hindi sasakyan, kahit yung mga pang-ronda. It pertains about health naman pag-usapan natin. Yes, sir. Regarding sa health. What are the programs and projects na ginagawa? Ginagawa po. Oo. Yung first, yung kaninang sinabi ko, no, pagdating sa health kasi, yung emergency, no, yun ang priority. Kasi sa lahat naman ng health, being a nurse kasi, yung emergency dapat ang bigyan tono ng pansin. Kaya nag-set ako ng isang department ko ng emergency team, no, sa pangunguna ni Randy Bautista. Every night, nakamonitor kami sa lahat ng mga
maatake man yan, para mabilis ang responde. Meron Aksidente, sagad. nakantambay po for hanggang 2 a.m. po sila dito. So, para hindi na kami kumukuha ng ambulansya para agad dalhin sa hospital. Plus, yung mga BHW namin, we make sure naman yung mga vaccination ng mga kabataan, lalo na yung mga infants are very nakatutok po. Shout out din sa mga BHW ko na napakasipag po. Ayun. And Bali, ilan po sila ng BHW, we have 35 to be exact, no? 35 plus 2 BNS. Yung iba kasi, I retain them, yung mga konti lang naman ko kasi bago, so sanay na po sila. Sanay na, no? Ang challenge lang namin, mga subdivision, syempre pag nagsusurvey yung mga syempre pag yung mga tao is wala sa bahay nila. Yun lang yung mga common challenge. And yung isa pa sa pinaka-highlight ng third year ko is yung pagbibigay ko ng support system sa mga kids with special needs. No? Yung mga, What, like? autism, Down syndrome, bibigyan ko sila ng allowance din. Financial assistance. We now in our second reading, siyempre magkakaroon pa ng interpellation. Pag gumagawa kasi ako ng resolution sa barangay, laging may interpellation. And then bago kami mag-cast ng vote. Kasi yun ang ginawa namin sa scholars namin. We have our own scholars dito sa barangay na pinag-aralan muna namin binalampas muna namin yung mga scholar bago namin in-implement. Pero this year, I made sure na before end of the first quarter, magbibigay na kami ng tulong sa mga kids with special needs. And also the scholars. Opo, yearly na po yan. We are now on our third year. Third year. Opo, meron po kaming right now. Ano yun? Elementary, high school, College lang. College sa mga deserving students. Hindi naman po mataas ang criteria namin. However, dun sa mga students na they really want to finish their study as well as they are doing their part being a student na makakuha ng maayos na grades. Hindi naman yung napakataas, basta makita lang namin that they have the willingness to study, to be successful, to study. Bukod dun sa nabanggit nyo regarding dito sa health, peace and order, health, nabanggit na rin ninyo yung education. Ano pa yung mga programa nyo tungkol sa edukasyon? Sa edukasyon ho, maliban dito sa nabanggit nyo, meron na kayong scholarship and then financial for special person, no? Yung mga autism. So ano pa po yung inyong naiisip o ginagawa na regarding sa programa sa education? Actually, last 2 weeks I went before mag-end ng year ang Senate. I always visit Senate kasi pag nag-resume ang session, because I have a lot of friends naman doon na nakahihingan ko ng tulong, like sila Senator Loren, Senator shout out din kay Senator JVR Sito na keep sending me mga tupad ganyan, NICs for the students, no, na nabibigyan ko. But yung highlight din ng this year na nakausap ko si Senator Bam na he will send help sa Vicente Elementary School to give 3 buildings, classroom, no? I was able to talk to the executive secretary, hinihintay na lang yung program reports para kwentuhan. Second, yung isa sa highlight ko sa pagiging kapitan is yung sa Vicente Elementary School, I will Wi-Fi free. Sa donation ng M Communication, nagpag-communicate ako sa kanila, and then nag-donate sila ng system na nag-cost ng 200,000 para mag-free wifi yung buong San Vicente. Talaga, ha? Opo. At the same time, I will adapt the TSU as well. Gagawin ko siya kasi part ng TSU is part ng San Vicente. So I will give a free wifi zone sa buong campus. Talaga. Yun po ang highlights ko, one of the highlights. Napakagandang programa kasi first time. Opo. First time in the whole Philippines. Opo. Full Philippines po ba? Oo, kasi free wifi.
Yung buo Apo, sa school. Kasi there is, ano lang, may iba, halimbawa sa plaza, may libreng wifi, that's ordinary. Apo. Yung libre sa munisipyo, okay lang. Ang pinagano namin dito, ang pinag-uusapan namin nung una is the hospital. Kasi Yes. I have 3 hospitals Oo. dito the Mhm. Provincial, the CLDH, and PMC. Mm. But the thing there is, parang mas maganda ang effects sa students. Correct, kasi mas kailangan nila. Mas kailangan nila. Sa research. As with our committee head and yung mga kakampi namin dito sa kakampi natin dito sa Barangay San Vicente, they decided to put it sa university. Ayun. Kasi donation lang naman siya sa akin. Mhm. Hindi po hindi po gastos ng barangay. It's a donation from Triple M Company. Ayun. Na naging affiliated ako before, na ngayon tumutulong sila. Yung Batiin mo naman yung, yung presidente nila. Yes at least, po, actually with their national manager, si Charles Rakisa, is a good friend of mine. Siya kasi nag-donate sa akin ng mga system. Yung system na dinonate nila na ilalagay sa San Vicente is 250 square meter na paikot po yun. Reduce. Reduce po. Wow. So, Malawak. Malawak po. Malawak. And then the students will have an option to log in for 4 hours. Kung sa SM 1 hour lang sa amin, gagawin namin 4 hours. 4 And hours. 16,000 capacity naman po yung Wow. system nila. So, shout out to kay Sir Charles ng Triple M company, napaka-bait po nila. Ayan, And mabuhay sa po. PSU, gagawin ko po yan. Yan po yung second quarter project, na-hit namin yon. Pero ang San Vicente, naglagay na sila ng internet, so kino-configure na lang yung system, tapos ilalagay na lang. Ayun, napakagaling. Mabuhay po, 3M? Triple M po. Triple M. Yan, no? So, sana dumami pa ang inyong lahi at lumago ang inyong kumpanya. Yes po. Mabuhay po kayo. Ayan. Tuloy natin yung Yes po. kwentuhan natin. Yes po. Di natapos na tayo sa peace and order, natapos na tayo dito sa health, and also the education, infrastructure tayo. Ano po ngayon yung mga may tuturing natin legacy project natin within 3 years na naipatayo natin dito sa ating barangay? Ako, nung nag-first year po ako, we were able to, nakapagpatayo po kami ng 2 school building sa San Vicente Annex and San Vicente Main through the help of Mayor Christie. Plus, nakapagpatayo din po kami ng daycare center na worth 5 million sa tulong din po ng Pamilya Angeles. And another, yung isa po is 10 million building, yung 2-story building sa Block 7, Sitio Pagasa. And sa tulong din po ni Congresswoman Christie Angeles, plus the 20 million budget na binigay ni Senator Loren, I was able to ask her help na binigay naman niya po at napagpagawa po namin yung daan ng Joma, Block 7, and the St. Dominic Subdivision. Yun po yung mga legacy project. Plus yung sa baba ho, kung nag-park kayo sa court, makikita nyo po yung building na pinagawa dahil sa pondo ng barangay. Office po yun ng senior citizen at syempre yung response team natin and BPATS headquarters po nila yun. Plus maganda at mabangong CR na po yan. Ayun. And if you go to other side of the kasi syempre ang pina-priority ko rin is legislation. So binigyan ko po ng office yung mga kagawad ko kanya-kanya dyan sa kabila. Ayun. Parang cubicle siya na lahat sila meron. Parang maliit na kasing munisipyo ang San Vicente. Opo, actually may mga munisipyo po na maliliit na kasalali ko. Ayun. And ang challenge ko po nung umupo ako dito sa Barangay San Vicente, you know naman ho ang history ng San Vicente. Nagkaroon ng parang nawalan yung mga dating nanunungkulan. So, ang dinatnan ko dito kahit isang upuan wala. So, ang ginawa ko is inayos ko na lang ho. No? Hindi na lang ho ako kung anong hinanap pa. Hindi naman ho ganun ang maayos na leader. Correct. Opo. But step move forward and then gawin na lang ho yung nararapat. So, ginawa namin, inayos namin. Kung makikita nyo naman ho, ang building ngayon ng Barangay San Vicente is a well-maintained and a nice office. So, na pwedeng mag-office kahit sino.
Ayun. So, lahat ba yung council iisa yun? Oo naman, pero pagdating sa barangay, nagkakaisa kami. Like what I'm always telling to them na huwag natin isakripisyo yung kapakanan ng barangay. Correct. Dapat, lalo na pag nagse-session, which is they're doing. Kasi pag may session, lagi sila nandyan, never silang sumulungat sa magagandang plano ng barangay. So, maganda silang halimbawa na even hindi kami magkakasama sa isang party, but their support for the community is one. Ayun. Dahil sa leadership. Sa- Pagka merong good leadership, susunod lahat. Opo, but the credit is for everyone na lang. Kasi Ayan. kung Meron pa kayong gustong idagdag Sige sa ating napag-usapan? Baka meron pa kayong Yes gusto. po. Ang San Vicente right now is 35% of it naka-CCTV na. So, Wow. I'm very happy na even the PNP is going to our barangay para mag-check ng mga CCTV. And our CCTV is hindi siya tulad ng mga ibang CCTV na para ma-procure mo lang. We invested a lot, kaya kung ano ang pinakamalinaw na CCTV ngayon sa Pilipinas, yun ang ginamit namin. Wow. Motion sensor, lahat. If you go sa baba po later, you check it. Sa school, dito po sa nakapalibot na Hospital Drive, okay na po ang CCTV. February, March, dadaanan po namin sa San Pablo, dadaanan namin sa St. Dominic, dadaanan namin sa Bypass. We're aiming 85% for this year. Naka-budget na rin po yan. Napag-usapan namin nung last budget hearing na masaya ko ang San Vicente at magiging mahirap sabihin na in the future na zero crime. Lahat naman unang ginagawa namin is para sa kinabukasan or para sa future ng San Vicente. Hindi mo pa ma-appreciate ngayon eh. But in the future, you will. Lalo na yung mga nagkakaroon ng disgrasya. Hindi makapagsinungaling yung mga nakakadisgrasya. Because kahit madilim, nakukuha gabi-gabi. Meron siyang night vision. No? Opo, kompleto po yun. Even the face recognition at saka plate recognition. Pag merong record sa LTO yung plate na kidnapping or what, mag-a-alarm po yung system namin at sasabihin niya na dumaan yung ganito. Very nice. Sa Triple M din po yun. Pero pre-procure na po namin yun. Ayun. Hindi masyadong mahal kasi. Pero kasi nung tiniis namin nung first year namin. Pero alam ba ninyo, the most efficient na for security purposes, CCTV. Yes po. Oo. Kaya safe ngayon ang San Vicente because binabantayan pala ng barangay. Yes po. Tulad po nung 24/7. Yes po. Ayan. Tulad po nung sinaksak na estudyante. Within 4 hours, within 2 hours, 3 hours po. Natuntun namin agad kung saan. Ayan. Because of that Opo, CCTV. nakita lang mo namin. So napakaganda yung proyekto. Paano nag-arrive sa inyo yan? Na i-priority yung mga CCTV? Yun lang po kasi ang nakikita ko bilang kapitan na malaking tulong sa peace and order. Kasi very challenging sa una kasi bibilin mo yung buong system. Kasi yung buong system na yun, ang capacity niya is 60 cameras. Mahal yun plus lahat ng system. Then yung mga camera namin, hindi sila low-end, top tier talaga sila. So we invested a lot. So ang sinabi ko, sa una hindi siya ganun ka-impact sa tao, pero right now nakikita nila pag nagre-review kami ng crimes, very efficient, sabi nyo nga at very effective sa pag-ano ng mga Yun po. Idea ko lang ho. Then papasalamat ho ako sa buong konseho ko na sinuportahan nila ako sa project. Ang tawag doon, brilliant idea. Anyway, kanina pa tayo nagkikwentuhan. Yes po. Maaari ba namin malaman kung ano ang profession mo dati or business mo dati Opo. bago ka pumasok ng politika? Ako. At sino ang Nagudyo. nagudyok sa'yo, no? Oo, Para sige. pasukin ang magulo, no? Oo. Mapagod. At makamundo. Oh, ay, yan ang ano. Sige nga, Actually, magandang kwento yan, no? Dati lang mo akong I'm a nurse by profession. Yun po yung natapos ko. No? After nun, since kailangan mag-aaral ng mga kapatid ko, we need to work. No? So, uso before yung call center, BPO. So, nag-start ako sa Clark. And then, nung nakita ko sa loob, kasi
bilang bata, syempre maano ka, active ka. Mhm. So, nakita ko na may career. So, sinubukan kong karirin ang pagiging isang agent before. Na-promote ako team leader, na-promote ako team manager, senior team manager, hanggang nag-apply na ako sa ibang company as a manager ng isang call center po. So, nag-suffer ang health, uminto, nagnegosyo. So, ganyan naman ho lagi sa end part, mid part ng na gusto mo lang magnegosyo. And then ang mga tao, that time dito, I'm not thinking that I will run as politician or I will run as kagawad. So, even my dalawang kapatid ko na nasa ibang bansa, hindi sila pabor. But my wife is, kasi my wife is, yung family kasi po ng wife ko is politiko sa Herona, mga politika sa Herona. So, my wife po, si Dr. Divina Jomsay. Ang mga family nila ho is councilor sa Herona. So, lumaki siya sa politika and then government employee rin yung parents. So, sabi niya, ba't ayaw mo ba i-try? Kasi people is keep asking. So, pumayag ako nung sabi niya, kasi na-encourage ako, syempre, siya lang ang iniintindi kong umintindi, tapos siya pa ang nagsabi na, ba't hindi mo i-try? Kung hindi naman mag-success, ikaw pa rin yan. Wala namang mawawala sa'yo. Unang-una, hindi ka naman dating politiko. So, yung pumayag ako sa kanya na sinabi na, if ever hahabol ako, wala akong kapanalo. He told me that in front of me nung nandun kami sa Black Tree. I challenged myself. Why will not run as barangay captain? Tinignan ko ang visibility kasi pag I need to get people Pero syempre, with the miracle of God. So, mensahe para sa ating mga kabarangay at sa ating mga nanonood. Ako po, simple lang po naman ang panunungkulan namin dito sa San Vicente. We hear what is needed and we execute what should be. Ang marami hong challenges na hinaharap, no? Ang konseho ng San Vicente, pero nananatili kami matibay dahil kami nagkakaisa. Dito sa Barangay San Vicente, we are doing our part, we are doing our best. At sana, ang tao, syempre, majority of them naman is sumusuporta kasi nakikita naman ho nila sa first 2 years namin na nagserbisyo, never kami naging mayabang, never namin sinabi sa tao kung ano ang posisyon namin. Basta serbisyo lang, no? Tulad ng itinuro sa amin ng mga mentor namin na sila Kong Christy and Boss Big. Bakit yung ting serbisyo ng tao? Paborin nyo lang ilang magsabi na karapat dapat kayo yung posisyon na yan. Ganun lang din naman ang ginagawa namin. Nananatili kami na may respeto sa isa't isa kasama ang ating konseho at nire-respeto rin naman namin yung mga tao. Yun lang ho ang kwento dito sa Barangay San Vicente. Malalim ho ang politika. Sabi nga ni Tito kanina, bakit ko daw ba't ako napasok dito? No? Sabi, it's destined, it is a calling. And siguro, sabi nga ni God, if ayaw na ako ni God na magstay, I will be happy na sabihin mo sa sarili ko that I did my part para magkaroon ng vision na ang San Vicente will be one of the best barangay dito sa Tarlac City at syempre sa Central Luzon. Yun lang ho naman ang goal namin. Nagpapasalamat po ako sa pagpapaunlak ng ganito kasi to be honest, hindi allergic ho talaga ako sa mga interview ng media. Hindi ko man ho kilala si Tito, kumbaga, pakiramdaman, nagbigay ako ng tiwala sa kanila kasi nung nabasa ko yung na sila pala yun sa Tribune and nakikita ko na before ang dyaryo na yan, at the same time patas sila. So thank you very much po. Nagpapasalamat po ako ng taos puso na binigyan niyo ako ng pagkakataon para makilala at syempre makilala ang Barangay San Vicente. Maraming salamat po and God bless us all. Mabuhay po, Cap Mark Joseph Otep Turlay. Maraming salamat po. Ito si Paul